Magandang umaga mga kapatid. So ang ating pong tapos na po tayo sa ating pag-aaral po sa aklat ng Roma. So tayo po ay magkakaroon ng panibagong serye po sa ating pag-aaral sa Bible study. Ang ating pong magiging serye ay ano ibig sabihin ng pagiging alagad ng ating Panginoon. What is discipleship? Kasi lahat ng mga Kristiyano, sila yung mga alagad. Dito sa Gawa, chapter 11, verse 26. Ang tawag sa atin ng mga Kristiyano ay mga alagad. Actually, bago pa tinawag na Kristiyano, mga Kristiyano, sila yung tinatawag na alagad. Dito sa Gawa 11, verse 26. Nang siya kanyang matagpuan, ay kanyang tinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, mga alagad, ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano. So ang tawag ay mga alagad, kanya disciple. So kaya mahalaga na unawain natin na lubusan ano ibig sabihin ng pagiging alagad, kanya or disciple, kanya na yung makita natin. So, discipleship. Makikita natin, ang pinanggalingan ko ng salitang disciple ay mathetes. Siguro dito na ginawa yung salitang mathematics, ano po? Mathetes, nang ibig sabihin, a learner or pupil. Sabihin, estudyante. O siya nag-aaral, nang ibig sabihin ng alagad sa kanyang original na pinanggalingan. So, ikaw ay isang estudyante, ikaw ay, siyempre, kung ikaw estudyante, kay natututo ka niya, learner or pupil. Yun ang ibig sabihin ng literal na kahulugan ng salitang disciple. Kanya. So, you're a learner or pupil. Kanya. Pero, yung ating modernong pagkakaintindi sa estudyante, ito'y higit pa, higit ang kahulugan ng original na salitang alagad. Hindi lang ibig sabihin kayo nag-aaral o kayo isang pupil. Yun ang ibig sabihin ng alagad o disciple sa panahon na estudyante. Yun ang makikita natin. Pero sa konteksto ng modern na pag-aaral, sa isang formal na pag-aaral, walang masyadong emphasis doon sa relasyon ng teacher at estudyante. Wala. Papasok ka sa eskwela, nag-aaral ka lang, yun lang. So wala kang pakialam sa teacher mo kung ano siya. Ang mahalaga lang kung ano tinuturo niya. Kung anong klaseng tao siya, wala tayong pakialam doon, di ba? Yan ang modernong konsepto ng alagad. Pero sa Pero yung sa Biblia, mas higit pa doon ang kahulugan ng alagad. Meron siyang emphasis doon sa relasyon ng nagtuturo at ng tinuturuan. In other words, hindi lang yung tinuturo ng nagtuturo ang mahalaga, kundi mismo yung nagtuturo at yung tinuturuan. Meron silang relationship, ibig sabihin. Matipaliwanag pa natin. Ang isang alagad o disciple sa original na kahulugan ay devoted supporter kanya. At siya'y sumusunod sa kanyang tagapagturo. In other words, hindi lang yung nag-aaral siya, hindi. Siya'y devoted supporter sa kanyang tagapagturo kanya. In other words, tinatanggap niya ang paniniwala ng kanyang tagapagturo at sumusunod siya sa paraan ng pamumuhay ng kanyang tagapagturo kanya. So yan ang ibig sabihin ng biblical na definition ng alagad. Halimbawa, ang ating Panginoon, siya yung teacher, siya yung master kanya. Hindi lamang yung tinuturo niya ang tinatanggap mo, pati yung pamumuhay niya kanya. Kaya sinasabing devoted supporter and follower of his teacher o master kanya. Sa salitang Grego, ang salitang master, kuminsan, ibig sabihin din ay teacher.
Doon po sa James, makikita natin, kung sa lumang King James, ang nakalagay, not everyone should be a master kanya. Pero sa mga revision, not everyone should be a teacher kanya. So, ibig sabihin, ang salitang master sa Grego, hindi lang yung Panginoon, kundi tagapagturo din. So, yung tagapagturo mo, tinatanggap mo yung kanyang paniniwala. At the same time, sumusunod ka sa kanyang paraan ng pamumuhay kanya. Yan ang sinasabi na kahulugan ng alagad. Kaya ang ating Panginoon, halimbawa, dito sa John chapter 13. Dito sa John chapter 13, inugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. At nung primero, hindi nila maintindihan. Ano ibig sabihin niya? Kaya ba't po kami inugasan? Sayin po natin. Bago magpista ng Pasko, ito yung problema. Ito pinanggalingan sa salita Pasko Pero ang ibig sabihin ng Pasko, ito yung salitang Grego, Pascha nga niya, ibig sabihin Passover. So walang talagang biblical basis yung Pasko. Pasko, kaya hindi ito Pasko. Ito po yung transliteration ng Grego Pascha nga niya. Nag-ibig sabihin, Passover o nilampasan. So yung Pasko o yung Passover, yun ang inaalala na yung panahon sa Egypt na pinatay ng Diyos ang lahat ng panganay. Pero dahil nagutos siya na lagyan nila ng dugo, yung ng pintuan nila, ng dugo ng kambing, etc. Nilampasan sila ng kamatayan. Kaya walang namatay na panganay sa mga tao, sa mga hayop, ng mga Hudyo. Kaya yun ang pinagaling ng Passover, nilampasan ganyan. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanglibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanglibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Nang oras ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit. Wala itong account nito kay Matthew, Mark, at saka Luke, kay John lang. Dito lang lahat siya mababasa. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos siya nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimula magkahasan ng mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinanasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Samugot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko hindi mo naunawaan ngayon, ngunit malalaman na pagkatapos ng mga ito. Sinabi siya ni Pedro, hindi mo hugasan ang aking mga paa, kailanman. Sinagot si Jesus, kung hindi kita hugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking kamay at mga tangaking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaniguan na hindi na kailangan hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kaya malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya kung sino magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malinis. Kaya na mahugasan niya ang kanyang mga karilang mga paa, at pakuha ang kanyang mga damit at muling maupo. Sinabi sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinawag ninyo akong guro o Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ang wala Panginoon at guro ay nagugas sa inyong mga paa, kayo man ay dapat din magugas ng mga paa sa isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa kanya. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. O sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ibig sabihin ng Panginoon, kung ako ang Panginoon kanya, inugasan ko yung mga paa. So maghugasan kayo ng mga paa. Hindi tinuturo ng Panginoon sa atin na maghugasan tayo ng paa. Ang tinuturo ay pagpapangbaba. Kung ako Panginoon ninyo kanya, inugasan ko yung mga paa, mas matas ako sa inyo kanya, so dapat kayo rin. Yung tinuturo niya sa in other words, yun ang isang halimbawa ng isang alagad at Panginoon.
Tinuturo ko sa inyo para malaman nyo kanya ang prinsipyo ng pagpapangbaba. So maghugasan din kayo ng paa kanya. In other words, magpakumbaba rin kayo kanya. So yun yung konsepto ng discipleship sa Biblia. Hindi lang yung natututo namin tinuturo niya, pati kanya, pauuwi kanya ng inyong Panginoon. So yun po ang disciple sa Biblia. Hindi po sa katulad sa ating modernong konsepto ng isang estudyante. Ikaw estudyante, wala ka pa yung teacher mo. Ang pinakikila mo lang, tinuturo niya. Yan ang modernong konsepto ng pagiging estudyante at pagiging guro. Hindi yan ang sinasabi sa Biblia. So, paano tayo tatawaging alagad? So, kung kayo tatawaging alagad, meron dahilan. Meron requirements para kayo maging alagad ng ating Panginoon. So, hindi lahat ng sumusunod sa ating Panginoon ay alagad. In other words, hindi lahat ng mga Kristiyano alagad in the real sense. Kaya sinasabi dito, kung paano tayo magiging alagad. Nandito si Brother Jojo Campo yan. So, yun makikita natin, gusto nating pag-aralan. Kasi, mahalaga ito para sa ating kaligtasan. Mahalang isipin natin tayo Kristiyano at sapat na yun para sa atin, kailangan natin pag-aralan para makita natin ang ibig sabihin ng alagad. Bakit? Hindi lahat ng sumusunod sa Panginoon ay siya alagad. So, dito po sa Lucas chapter 14 verse 33. Kaya sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat na kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad po. Ang ating Panginoon, gumagamit siya ng talinhaga. Yung tinatawag na ay hyperbole o exaggeration para magbigay lang sa ng emphasis. Hindi sinasabi ng Panginoon, iwanan natin lahat. Ay, ito po naging konsepto ng tinatawag na monasticism. Yung mga monk, mga Buddhist, mga Catholic monk, iniiwan nila lahat at sila'y nag-isolate. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Mamaya makikita natin ibig niya sabihin. Dito sa 1 chapter 8 verse 31. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo mananatili sa aking salita, tunay nga kayo yung mga alagad ko Kanya. So, yun ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 21. Kung kayo mananatili sa aking salita, ano yung sabihin nun? Pag mananatili tayo sa salita ng Panginoon, ginagawa natin yung sinasabi niya. Hindi nasa atin kasi yun eh. Pagka tinuruan tayo na natili sa atin yung salita, sa ating kaisipan, yun ang pinaniniwala, yun ang gagawin mo kanya. So sabi niya, tunay nga kayo mga alagad ko kanya. So, ibig sabihin, makikita natin na inaalis natin ang lahat ng balakid para hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin, nagtatakoy sa lahat ng kanyang tinatangkilik. Hindi natin ginagawa ng priority yung mga ibang bagay, hindi tayo maging alagad. Yung mga balakid, inaalis natin yan kanya para maging alagad tayo ng Panginoon. Pag inaalis natin yung balakid, yun ang sacrifice, di ba? Inaalis yung balakid kanya. Yan ang ibig sabihin ng nagtatakwil sa lahat na kanyang tinatangkilik. Kaya isipin natin, huwag na tayo magtrabaho, nagawa natin ang pamilya natin. Hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. In other words, kung tayo alagad ng Panginoon, lahat ay gagawin natin para tayo magsunod. Lahat ng mga adlang, aalisin natin ang ganyan. Meron siyang talinhaga, kanya. Kung ang mata mo magiging dahilan, alisin mo mata mo, kanya. Hindi naman literal yun. Ang ibig lang sabihin, alisin mo yung balakid na yun, kanya. Para ikay makasunod sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So, kaya nga, hindi lahat. Yun ang sinasabi sila Kristiyano, alagad. Dahil may mga Kristiyano, hindi nila ginagawa yan. Hindi nila inaalis yung mga dam para magsunod sila sa ating Panginoon. Kaya makikita na. Tuloy po natin. Kaya ito unang requirement, we must deny self. Ito po ay nagagawa natin. Kapag nilalagay natin ang kalooban ng Panginoon sa atin kaysa sa ating sarili. Kasi mayroong dalawang naglalaban sa ating sarili palagi. Yung ating sariling kalooban at yung kalooban ng Panginoon. Palagi yun. Palagi may conflict yung dalawa.
Kaya kalong gagawin mo. Kung ikay alagad ng Panginoon, nangingibago yung kalooban ng Panginoon kaysa sa ating sarili. Ganyan. So, ito yung po natin yung mga talata. Ito yung klaseng halimbawa ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, alam po natin ang kanyang dating pamumuhay sa isang Hudyo, sa isang Pariseo. Ang mga Pariseo, sila namamahala sa mga sinagoga. Yung mga Sadduceo, sila yung nandoon sa mataas na konseho ng mga Hudyo sa Sanhedrin, mga Sadduceo. Pero yung Pariseo, sila yung namamahala sa mga sinagoga. Nung nagsimula, pagkatapos sila maging alipin sa Babylon. So bago sila naging alipin, wala sinagoga sa Israel. Pero dahil sila naging alipin, naging malayo sila sa nagkaroon ng mga sinagoga. Yun ang mga Pariseo kanya. Nung siya naging Kristiyano, siya nagbago. Iniwan niya yun dahil alam niya, hindi tama yung dati niyang pamumuhay bilang isang Hudyo. So ito sabi niya, ako'y pinako kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Hindi ibig sabihin na wala na siya sariling kalooban. Meron pa rin siyang free will. May tao siya, hindi ba? Meron siyang karapatang piliin niya kung gusto niya piliin. Pero makikita natin yung kanyang sa talayang pinili niya na si Kristo masunod kaysa sa sarili niya. Kaya si Pablo po ay klasikong halimbawa dahil ito po ay siya klasikong halimbawa ng pagsasakripisyo para sa Panginoon. Sa lahat po ng mga naging apostol ng Panginoon, si Apostol Pablo lamang hindi nag-asawa. Hindi dahil wala siyang karapatan. Pero pinili niya para maibigay niya ang kanyang panahon sa paglilingkod sa Diyos. Maraming pagkakataon si Apostle Paul, hindi rin siya tumatanggap ng tulong sa mga kapatid. Para meron na siyang sa iba-ibang pagkakataon, para meron siyang maibigay ng katuruan sa mga kapatid. Halimbawa, sa Corinto, hindi siya tumanggap ng upa doon, ng support, dahil may mga bulang apostol na tumatanggap ng tulong sa Corinto. Para hindi kanya magkaroon ng balakid ng aking paglilingkod at isipin na ako'y walang apostol, hindi ko tumanggap na yan. Nung sinasa Thessalonica, dahil maraming kapatid doon ng mga tamad, hindi rin ako kayang bigyan ng tulong sa inyo, ako'y nagtrabaho kanya. Para bigyan ko ng halimbawa kanya, sabi niya. So ito siya Apostle Paul, sabi natin. Ako'y pinakakasama ni Kristo, at hindi na ako nabubuhay kung si Kristo nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa naman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos at sa akin ay nagmahal at nabigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So, yung priority niya ay ang Panginoon, di ba? Sumusunod siya sa kalooban ng Panginoon, kaya sabi niya, ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya kanya. So, kung sinasabi ng Panginoon, yun ang kanyang ginagawa. Yung mas priority niya, Panginoon, kanya. Sinakripisyon niya kanyang sariling kalayaan, kanyang sariling pagpipili, pinili niya ang Panginoon na kanyang sundin niya. Kaya kahulugan dito sa Filipos, chapter 1, ang sabi ni Apostle Paul, ang mabuhay ay si Kristo kanya. At ang mamatay ay Panginoon. So yun ang kanyang priority. Ang priority ni Apostle Paul ay sumunod sa ating Panginoon. Sa Philippians 1:21, sapagkat sa kanan akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay Panginoon. Real illustration tinatawag na denying self. Hindi naman sa pababayaan mo ng sarili mo, hindi naman. Tutulad si Apostle Paul. Inaalagaan niya yung sarili niya. Ginagawa niya ordinaryong ginagawa ng mga tao na hindi kasalanan. Pero priority niya ang ating Panginoon. Tuloy po natin. Sa Lucas chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ito yung ginawang literal ng iba. Talaga nagpapasa siya ng krus. Hindi lang ibig sabihin ng Panginoon. Yung pong pagpapasa ng krus, makikita natin, ito po yung simbolo ng, ito yung capital punishment.
So, ibig sabihin, ikaw ay pinahihirapan, kaya papatay ka niya. No, ibig lang sabihin ng Panginoon, you have to sacrifice. Yan ang sinasabi niya, para kayo maging makasunod sa akin. O hindi tayo natin gagawin niya, hindi tayo makasunod, siyempre. Meron kasing choice eh. Isa naglalaban yung choice mo, okay, susunod ako sa Panginoon, gagawin ko ito kanya. Sa isang tunay na agad, aalis na niya, susunod siya sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Sa Mateo chapter 10, verse 37, kahit na yung pinakamalapit na relasyon, dito po ang binanggit ng Panginoon, ama, ina, anak na babae kanya. Ito ang pinakamalalapit na relasyon sa isang pamilya, di ba? Ang umiibig sa ama o sa ina na higit kay sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ito hindi naman sinasabi ng Panginoon na pababayaan natin ang ating mga magulang, hindi rin. Dahil sa isang pagkakataon, na sabi ng mga skriba, ibigay mo sa amin kanya ang dapat mo ibigay sa mga magulang. Hindi mo na sila kailan galang. Sabi ng Panginoon, bakit niwawalan yung kabuluhan at kautusan ng Diyos sa pamagitan ng mga tradisyon kanya? So, obligasyon pa rin yun. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kaysa sa akin, hindi ka dapat sa akin, hindi mo rin pwede, hindi sinasabi, papayaan mo yung mga anak mo, hindi rin. Ang hindi nagpapasya ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi ka dapat sa akin. Sinasabi lang ng Panginoon, mas mahalaga ako kasi sa inyong mga magulang kanya. Kung mayroong conflict sa pagitan ko o at yung mga magulang kanya, dapat akong piliin nyo. Yun ang sinasabi niya. Kung meron kayong conflict sa inyong mga anak, at sa akin kanya, ako pipiliin nyo kanya. Dahil kung pipiliin mo anak mo at mga magulang mo kanya, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Hindi madaling gawin nyo. Kaya yun ay pagpapasan ng krus. Di ba? Yun ay sakripisyo. Maraming nangyayari sa atin yan. May talagang ganyan si Satanas, marunong tuso si Satanas eh. Ang talagang titirahin sa atin ng mga manlalapit sa atin. Pero yung nagiging pagsubok sa ating relasyon sa ating Panginoon. So yun isang requirement. You are denying yourself kanya, kahit yung mga malalapit sa atin. So, ang unang requirement ng discipleship, inaalis natin mula sa ating mga puso ang lahat ng mga bagay at sino mang tao kanya na nagiging malakid para tayo susunod sa Panginoon. So, walang pwedeng maging atlan sa pagitan natin at ang ating katapatan sa Panginoon. Kasama natin sarili kanya. So, hindi natin ini-invento, sinabi ng Panginoon. So, dito tayo pong mga modelo mga tao, minsan dahil sa stress ng modelong panahon, ito yung nagiging challenge sa atin. So, ito yung unang requirement. Alisin natin sa ating mga puso ang lahat ng mga bagay at sino man na nagiging adlang upang tayo lubos at sumunod sa Panginoon. Alisin natin lahat yan para tayo makasunod sa Panginoon. Hindi niya sinasabi, pabayaan mo ulang, hindi niya sinasabi yan. Pabayaan mo, hindi niya sinasabi yan. Kasi pwede ba siyang mahalin bilang magulang at mga anak, pero mas mahalaga ang Panginoon. For instance, kung meron kang asawa, nag-asawa, hindi ka siya, halimbawa, sasabihin siya ng asawa, kalasama ba? Hindi ka susunod, sasaba. Siyempre, hindi mahalaga yung relasyon mo sa asawa mo yun eh. Pero mas mahalaga yung relasyon mo sa Panginoon. Siyempre, kalasama ba kanya? Sasaba ka pa rin. Kung ihiwalay ka niya, pabayaan mo siya. Yan sabi ng Panginoon ni Pablo, di ba? So 1 Corinthians chapter 7, sayo natin. Kaya mag-ingat tayo sa pag-aasawa. Kung mabuti kung hindi Kristiyano, mabait. Meron naman. Hindi ka niya pakikilaban sa iyong pananampalataya. Pwede lang, gano'n. Sa 1 Corinthians chapter 7, kung ito yung mga sitwasyon na kailang mga asawa, ay hindi mga Kristiyano. Pero kung mo hiwalay ka niya, dito sa verse 10. Subalit sa mga may asawa, ay aking tinatagubili, hindi ako, kundi yung Panginoon ng babae o humiwalay sa kanyang asawa. Subalit kung sa may humiwalay, manatili siya walang asawa o kanyang kayo magipagkasundo sa kanyang asawa at pag-hiwalay ng lalaki ng kanyang asawa. Subalit sa iba, ay ako nagsasabi, hindi sabihin, hindi ito itinuro ng Panginoon sa buhay.
na kung sino man kapatid na lalaki magkasawang hindi mananampalataya at tumayag siya mamuhay na kasama niya, huwag niya siyang iwalayan. At kung babae na ay may asawa na mananampalataya at tumayag na lalaki ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang iwalayan ang kanyang asawa niya. Sapagkat ang lalaki hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Hindi ibig sabihin na yung kasama maliligtas, hindi. Mayroon pa rin siyang pag-aaral maligtas sa pamamagitan ng kanya. Hindi ibig sabihin ng Panginoon. At ang babae hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi. Ngunit ngayon sila ay banal. Dahil siyempre, ikaw para sila maging Kristiyano. Subalit kung umiwalay ang hindi mananampalataya, ay hayaan siya umiwalay kanya. Ang kapatid na lalaki at ang kapatid na babae ay hindi nagagapos sa mga ganitong kalagayan sapagkat tayo tinawag ng Diyos sa kapayapaan. In other words, kung gusto niyo maging pagpapayaan siya, pwede mag-asawa. Yun yung sinasabi ni Pablo. So isang alimbawa yung sinasabi ng Panginoon. Mas mahalaga pa yung kanyang Panginoon kaysa sa anumang bagay o sino mang tao niya. So, yun ang unang requirement. Nagiging siya deny self. Maging pinaprioritize natin ng Panginoon kahit may mga bagay na dapat nating isakripisyo sa ating sarili. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Pangalawa, you must be willing to suffer for Christ. Ang pagiging Kristiyano, minsan hindi madali. Lalo na po sa modernong konsepto ng pamumuhay, hindi madali. Mas madali maging Kristiyano noong unang panahon. Lalo noong unang panahon, simple lang ang buhay. Mas madali maging Kristiyano noon kaysa ngayon. Kaya naging highly materialistic ang ating lipunan. Di ba? Tinitimbang natin ang mga bagay sa pamamagitan ng mga material na bagay. Kaya nagiging mas conflicting ang ating pagiging Kristiyano sa panahon natin ngayon. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, we are willing to suffer for Christ. Binasa na natin ng 10:23, di ba? Magpasa ng kanyang krus, araw-araw kanya. Hindi ibig sabihin, sabi ko nga kanina, gagawa na ng krus. Literally, hindi. O kaya, yun ang ginagawa ng iba. Sa Holy Week, nagdodala sila na, hindi na sinasabi ng Panginoon. May kailangan natin intindihin na sa Biblia, may mga salitang hindi literal o ito'y mga talinaga. Ito'y isang halimbawa. Pangalawa, hindi rin ibig sabihin na hindi maglalagay ng krus sa yung leeg. Hindi rin. O kaya maglalagay ka ng krus sa bahay mo. Hindi rin. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Ano sinasabi ng Panginoon? Sa panahon ng Panginoon, ang krus, kinatatakutan niya. Dahil ito yung instrumento ng pagpapahirap at kamatayan. Walang firing squad, walang electric chair, wala. Pagpapatay ka nila, tapamon na sa krus. At bago ka makarating sa pagpapako sa krus, dadalhin yung krus mo, literally. So, hindi sabihin ng Panginoon, you will suffer ganyan. Meron ka titiisin. At meron ka rin papatayin ganyan. Para kayo makapaglungkot sa atin, yun sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po, consistent ang pangalaksulatan. Nung sabihin ng Panginoon na ang krus ay instrumento ng kamatayan, ibig sabihin, meron tayong papatayin. Pagdating mo kay Pablo kanya, patayin ka dito sa inyong mga sangkap kanya. So meron ka nga alisin, ibig sabihin. So yun ang sakripisyo. Halimbawa, sa simpleng halimbawa lang. Bago ka naging Kristiyano, may uminom ng alak. Pag naging Kristiyano, huwag ka nang uminom. You have to sacrifice yung bagay na yun. Kasi, yun ang ibig sabihin ng Panginoon. So, kaya yung sinasabi niyang magdala ng krus araw-araw. Expect na natin na meron tayong paghihirap na dadanasin dahil sa ating Panginoon. Although, maswerte tayo, hindi naman araw-araw. Pero sabi ng Panginoon, araw-araw kanya. So, ibig sabihin, yun ang mangyayari sa atin kaya pag tayo naging Kristiyano. Kung tayo naging Kristiyano, kung wala tayong naranasan kapigatihan o kahirapan sa pagiging Kristiyano, mag-isip tayo Kristiyano ka. Kasi meron talaga nga
isasakripisyo pag tayo po isang Kristiyano. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi literal ako sa pinag-uusapan. Nilalagay lang niya, naunawaan naman kausap niya ang figure ng krus. Ito instrumento ng pagpapahirap at pagpatay ng panahon nila. Yun yung capital punishment ang sinasabi ng Panginoon. Ang ating Panginoon, yung sinabi natin kanina, ang isang alagad, ang isang Panginoon, hindi lang yung natututok sa Panginoon, may susunod sa Kanya. Ang ating Panginoon, sabi niya sa Kanya mga alagad, siya'y maghihirap at papatayin Kanya. At ang sabi ng Panginoon, yung sumusunod sa Kanya, gagawin din yan Kanya. Not in the same way. In some sense, gagawin natin yan. Sa mga halimbawa sa Biblia, doon sa aklat ng Apocalypse, di ba? Yung pinakaklase kong halimbawa, sila'y namatay dahil sa ilang pananampalataya. So panahon natin, naswerte tayo, hindi na ginagawa yun. Pwede rin natin alam. Baka dating ding araw, magkakaroon ng ganun kaparangan, hindi natin alam. Pero yun ang sinasabi niya. Kung ano ang dinanas ko kanya, dadanasin din ninyo. Sana. At sinabi niya sa lahat, kung sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tagyan niya kanyang sarili, pagpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino man nagnanais na iligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Subalit sino man nawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay may iligtas nito. Ano ibig sabihin nun? Ito po ay isang play of words. Ang ibig sabihin ng Panginoon, sapagkat ang sino man nagnanais na iligtas ng kanyang physical na buhay kanya, ay mawawala nito. Ngunit sino man mawawala ng kanyang physical na buhay kanya, dahil sa akin ay may iligtas nito. So, mayroong physical na buhay at spiritual na buhay. So, binigyan mo ng emphasis kanya, physical na buhay, mawawala ka ng spiritual na buhay kanya. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So, either na you're willing to sacrifice daily sumunod sa akin, o iligtas mo yung physical na buhay mo kanya. May sama ba magtrabaho? Hindi, utos ng Panginoon yun. Pwede sabihin, may lang kamulugan ng buhay mo. Hindi. You're willing to sacrifice. Kahit yun, alang-alang sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya. So, willing to sacrifice para sa ating Panginoon. Yun ang pag tinitingnan natin yan, yung mga apostol, nakita natin sa kanila yan. Magsabihin ng mga Sanhedrin, yung ituro kanya, na si Jesus ay nabuhay na muli. Ang sabi ng mga ni Apostle Peter, kasama ng mga 11 apostol, sabi, hindi kanya. Susunod kami sa Diyos kaysa sa tama niya. So, ang hindi sa sarili ko rin, we are willing to die kaysa sumunod sa inyo. Susunod kami sa Diyos kaysa sa inyo. Yun ang sinasabi nila. So, itong pinag-uusapan natin, hindi ito theoretical. Ito yung mangyayari sa atin. Dahil tayo mga Kristiyan. At nangyayari na yun sa atin. Ito isipin nyo. Tingnan nyo, nangyayari sa atin yan. Huwag tayo magtaka kasi talagang gano'n. Dahil ang Panginoon ay may kaaway. Yan si Satanas. At ang titirahin sa atin ni Satanas ay mga bagay na mahalaga sa atin. Para tuksuhin tayo sumunod sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan magsakripisyo para malaban natin si Satanas. So, yan ang sinasabi ng ating Panginoon, we must be willing to suffer for Christ. So, maliban na willing tayong sumunod sa nilakan ng Panginoon, at willing tayo magsakripisyo dahil kasama niya yan, hindi tayo pwede halaga. So, hindi po ang pagiging Kristiyano ay better process. Hindi. May kahirapan ng pagiging Kristiyano. Kaya kung isa Kristiyano ka, tapos mawala ka pa eh. Hindi mo kaya yung stress ng pagiging Kristiyano. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, tuloy na lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusik kanya. Not in the sense na unang pa pinatay sila, hindi na gano'n. Pero mayroong form ng persecution na naranasan natin dahil tayo mga Kristiyano. Most prominent sa ating mga pamilya. Talagang may gano'n, wala tayong magagawa doon. Gawin na natin ang kaya natin gawin, magkakaroon pa rin. Yan ang sabi ng Panginoon.
ang magiging kaaway ng tao ay kayo sa lalaki, sambahin niya. So yun makikita na, di ba tayo maging Kristiyano? Isipin natin, nung tayo mag-Katoliko, wala tayong problema. Wala tayong problema, di ba? Pero ngayon, dahil sumusunod tayo sa Panginoon, may stress doon. Dahil hindi tayo pwede mag-compromise. So sabi niya, hinahintadaranas kayo kayo ng pag-uusap. Nasabi ng Panginoon. At kailangan tayong matuto sa Panginoon. Dito natin ma-appreciate ang lingwahe. Ang knowledge is not necessarily learning. Marami mga tao, marami silang alam, pero hindi sila natuto. Marami silang alam, pero hindi sila marunong. Pero sabi ng Panginoon, you must learn from Christ. Tayo matuto sa Kanya-Kanya. In John chapter 8, verse 31, paano yan? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga udyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo mananatili sa aking salita, tunay nga kayo mga alagad ko Kanya. So yung salitang learning, hindi mo lang alam yung salita. Kahit memorize pa natin ang Biblia na yan, maganda yun, pero kung hindi mo gagawin, hindi sila. Yun ang sinasabi niya, kayo manatili sa aking salita. Yun lang, stressful na yun, mga kapatid. Yung stressful na yun, yung manatili kayo sa aking salita. Ibig sabihin, pumapasok sa ating buhay na dalawa sa kalooban ng Diyos. So sabi niya, kailangan tayong manatili sa aking salita. So we walk by faith and not by sight. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5. Tandaan natin ang sense ng pagtingin. Baka pangyarihan yun. Pero sabi ni Pablo, hindi tayo namalakad sa nakikita mo niya. Kahit ano ba makita mo niya. Namalakad tayo kung ano sinasabi ng Diyos. Sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang isang klase kong halimbawa dyan, nung tayo mga Katoliko, ang dami mga miracle. Nagpakita si Virgin Mary. Dami nang niniwala. Anong sinabi niya? Magsisigay naman niya. Hindi natin pwede sabihin wala sila nakita. Maaari. Pero regardless, kung ano nakita nila sa uwan. Kaya kailangan natin sundin sinasabi ng Diyos. Yan ang ibig sabihin, kami lumalakad sa pananampalataya at di sa paningin. Bakit? Ang ating pananampalataya nagagaling sa salita ng Diyos. Yan ang ginagawa natin. Kung sinasabi ng Diyos, yan ang ating gagawin. Kahit ano pa makita mo. Kaya nagkakaroon tayo ng conflict kung minsan dahil meron tayo nakikita na taliwa sa ating pinaniniwalaan. Rio ka mo. Yung nakita ko nga niya, pero hindi talaga sa sinasabi ng Diyos. So, anong gagawin mo? Yung sinasabi ng Diyos. Kaya naman nakita mo nga yung sinasabi lang mo. So, yung ating sinasabi sa atin, we must learn from Christ. You follow me, ganyan. Kaya yung master-disciple relationship, sumusunod ka sa Kanya. Hindi ka lang nalalaman yung kayo tinuto. Sumusunod ka sa Kanya. So, yan makikita sinasabi sa atin. Pagpatuloy natin. Sa Matthew chapter 28, verse 19, ano susundin natin? Kaya hindi tayo pwedeng maging alagad kung hindi tayo nagpapasa ng Biblia. So, anong susundin mo? Kung hindi mo alam ang sinasabi ng ating Panginoon, paano mo siya susundin? Kasi sabi niya, follow me, kanya, manatili kayo sa aking salita. So, necessary inference, kailangan alam mo yung salita. Kaya doon tayo nagkakaroon ng problema sa ating mga pananaw, paniniwala, sa ating mga ginagawa. Dahil hindi natin alam yung kompletong picture ng ating pagiging Kristiyano. Dito sa 28 verse 19. Kahit sa paghayo ninyo, o pag-alis, gawin ninyo alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo nyo sila. O tingnan niyo, gawin niyo alagad. Paano nila ginawa yan? Tinuruan sila. Sapat na ba yung tinuruan sila? Hindi. Kailangan sila sumunod. Sabi niya, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautisman niyo sila sa pangalan o authority ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos na ba doon? Hindi pa rin. Naturuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.
At narito kayo kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So ang ating pagiging Kristiyano, palagi tayo nag-iisip. Yung bang aking desisyon, yung aking ginawa, yung kalooban ng Diyos. O kalooban ko. So nagkakaroon tayo ng conflict palagi, every day. Kaya sabi ng Panginoon, pasayin mo krus mo araw-araw. Pero palagi may conflict din araw-araw. Sa mga bagay natin, kasi hindi na natin iniisip. Naging automatic. Pero kailangan tayo sigurado, yung ating ginagawa ba ay tama o hindi? Ito ba'y gagawin ng Panginoon? Ito ba'y sinasabi ng Panginoon? Palagi nasa isip natin yun. So yun nasabi niya, follow me, masusunod natin. Ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, kanya. Kaya napakahalaga yung pag-aaral natin. Ang salita ng Diyos kung anong dapat natin gawin, hindi natin dapat gawin. Pag natin malalaman na inutos sa atin o hindi. Dahil ngayon, dapat lang natin gawin yung inutos sa atin ng Panginoon. Yung binasa natin kanina. No, hindi Kristiyano, hindi ko alam yung iyo. O pamatok, hindi ko alam yun. Yung pala nilalagay nila sa kalabaw o sa baka. Dahil sila yung nagtatrabaho. So, nila silang yoke. Kaya kung saan sila dalhin ng magsasaka, doon sila pupunta. Yung pala yung yoke. So, pasalamat ako, nagbasa ko ng Biblia. Naintindihan mo yun. Sa Matthew 11 verse 28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Itong salita ng Panginoon, not in a physical sense. Dahil buhay tayo, magtatrabaho tayo. So, anong rest ang sinasabi niya? Take my yoke upon you and learn of me. Ang ating Panginoon, meron siyang yoke. Ano yun? Nilagay siya ng yoke ng Ama. Kung saan gusto ko, doon ka pupunta kanya. Ginawa ng Panginoon yun, di ba? Ngayon, yung ginawa ko, gawin din niyo yung kanya. And learn of me. Ano ba nakita niyo sa akin kanya? Ako sumunod sa akin naman, doon sa kamatayan sa krus. For I am meek and lowly in heart. Ito pa siya yung meek. Wala pong English equivalent. Hindi siya gentle, hindi rin siya, hindi ganon. Ang salita meek, ang ibig niya sabihin, itinalagay mo ang kapangyarihan sa ilan ng kapangyarihan ng Diyos. Yan ang ginawa ng Panginoon. Pinailalim kong kapangyarihan ko sa kapangyarihan ng aking Ama kanya. At palagi may kaunahan niya sa pagkumbaba. And ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Dahil pinagalan ng Panginoon. Siya namatay para sa atin. Kaya ang ibig sabihin dito, take my yoke upon you. Matuto kayo sa akin kayo. Ako ay may kapangyarihan bilang Diyos, pero pinailalim ko sa aking Ama niya. At ako'y naging masuga sa kamatayan. Yun ang sinasabi niya sa atin. And I will give you rest. Yung kapahingahan na ito wala sa lupa. Ang kapahingahan na sa langit. So yung Sabbath, hindi yan ang tunay na kapahingahan. Ito sa Hebrews chapter 4, sinasabi na sumulat sa Hebreo, yung kapahingahan sa kautusan ni Moises, hindi tunay na kapahingahan yung ganyan. Kasi magpapahinga sa 7th day, doon sa susunod na, magtatrabaho na naman. So hindi tunay na kapahingahan yung ganyan. Kung yun ay inaibigay ni Joshua kanya, hindi na siya nang sasalita pang Diyos ng iba pang araw kanya. So yung ibang araw, hindi rin sa atin yun. Ano yun? Yun ang sa langit kanya, yung makikita natin. Doon ang kapahingahan na sinasabi dito. Dito po sa ika-4, sapagkat sa isang tao, ay sinabi niya, ang ganito tungkol sa kapatong araw at nagpahinga ang Diyos na kapatong araw sa lahat ng kanyang magawa. At sa dakong ito, yung buling sinabi, sila hindi papasok sa aking kapahingahan. Kaya siyamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita na una hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Siya'y muli nagtakda ng isang araw kanya. Ngayon, sa pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamagitan ng David, gaya ng sinabi ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyo papagbatagisin ang inyong mga puso. Sapagkat kung sila'y pinabigyan ni Joshua ng kapahingahan kanya, yun sa kautusan ni Moises. Yun ang sinasabi natin kanina. Ay hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Kaya ngayon natin tinapag isang pamamahing Sabat para sa bayan ng Diyos.
Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga din sa kanyang magawa, gaya ng Diyos sa kanyang magawa. Hindi pa natin nagawa yun, di ba? So, kailan mangyayari na wala na nga tayo magpapahinga sa ating magawa? Sa langit. So, yun is, kung maging katulad natin ng Panginoon, take my yoke upon me. So, hindi natin makita yung figure na sinasabi ng Panginoon, hindi natin maintindihan. Meron siyang yoke, nilagday siya ng yoke ng Ama. Katulad ng baka. Kung saan siya gusto pumunta ng Ama, doon siya pumunta. Hanggang sa kamatayan sa krus, kanya. And learn of me. Yun ang ginawa ko, ganun din kayo kanya. Kung ano ang gustuhan ng inyong Ama na nasa langit, yan din ang gagawin nyo kanya. Yun ang sabi niya. So, makita natin, kailangan tayo Panginoon. Tinatawag natin siya Panginoon, Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, Master. So kung meron kang master, ang gagawin mo, kailangan sumunod. Sa modern equivalent, boss. Kung boss mo siya, susunod ka. Kahit labag sa kalooban mo. So sabi sa Luke 6:46, ito pong hindi natin makikita sa pagkasulat yung damdamin ng talata. Pero kung titignan natin ang konteksto, galit ang Panginoon. Bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi niya ginagawa sinasabi ko kanya. So kung Panginoon natin ang Panginoon, kailangan natin yung sinasabi. Hindi yung hindi niya sinabi. Yun ang problema ng tao. Yung hindi sinabi ng Panginoon, yung ginagawa nila. Nakita na nila yung katotohanan, pupunta pa sa iba. Hindi yan sinasabi ng Panginoon. Nagtataga ko ng Ingles, hindi tayo. Doon tayo pupunta. Walang kaligtasan sa iba. Yun yung 1,001% ng Panginoon. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, kailangan tayo magtiwala sa we must bear fruit. Yun po ay grapevine. Pag meron kang grapevine, kailangan kang expectation mo, kakain ka ng grapes. Kasi nagtanim ka eh. Anong gagawin mo sa grapevine kung di nagbubunga? Papatayin mo siya, useless na. Parang yung nasa Tarlac kami, mayroong puno ng mangga sa likod ng bahay namin. Mula nung kami lumipat, kami umalis. Pinutol namin, useless na, kahit sayang space. Sabi dito sa John 15 verse 8, my Father is glorified by this. So ang amay nilalahati natin, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. So, kung tayo nagad ng Panginoon, ang Panginoon nagagala, kung tayo magbubunga ng marami kanya. So, may expectation sa atin ng Ama na tayo magbunga. So, kung tayo alagad ng Panginoon, tayo nagbubunga. Hindi na magbubunga sa iba. Hindi tayo pwede magbunga sa iba, maliban na magbunga tayo sa ating sarili, siyempre. Sabi mo na bago iba. So, kailangan tayo magbunga kanya. Umiikot lang tayo eh. Parang nagbubunga, meron kang inaalis, na meron kang dinadagdag. Inaalis mo yung mga bagay na kalooban ng Panginoon, dinadagdag mo yung mga bagay na kalooban ng Panginoon. Kung meron kang inaalis, meron kang dinadagdag. Katulad diyan sa grapevine. Pag nagbunga na yung grapevine, meron silang pinuprune nila eh. Meron silang inaalis. Bakit? Para magbunga. Hindi natin yung prinsipyo, pero pagkatapos na bunga ng isang grapevine, inaano nila yan, pinuprune nila. Susunod na harvest season, mas dadayo pa yung bunga kanya. So meron siya inaalis, meron karagdagan kanya. So wala din po ang sinasabi, kailangan tayo magbunga para tayo maging alaga. So John 15 verse 4, ano mangyayari pag hindi tayo nagbunga? Katulad na po ng mamagkanay, pinutol namin. Dito po sa John 15 verse 4, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Yan ang fellowship. Kung tayo mananatili sa salita ng Panginoon, nandun siya sa akin. Gaya ng sanga na hindi magbumunga buhat sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno. Gaya din man kayo, maliban kayo manatili sa akin, manatili sa akin. Ako ang puno ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siya magbubunga ng marami. So paano tayo magbubunga kung manatili tayo sa Panginoon? Dito po sa 2 Peter, dito niya makikita
unity ng salita ng Diyos. Sa 2 Peter chapter 1, bakit hindi tayo nagbubunga kanya? Sabi natin. Dito po sa verse 5, at dahil dito, gawin ninyong lahat ng inyong mga kaya na tustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan at kabutihan ng kaalaman. Sa English virtue, ang ibig sabihin, moral courage. At ang kaalaman ay pagpipigil, at pagpipigil ay ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. At ang pagiging makadiyos ay pagmamahal sa kapatid, at pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig o pagmamahal. Sapagkat kung ang mga bagay na ito'y nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging walang saysay o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat sino ang wala ng mga bagay na ito'y bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. So, manatili tayo sa Panginoon, hindi tayo magbubunga. Sapagkat kung kayo walay sa akin, ay wala kayong magagawa. Katulad pag pinutol natin siya ng isang punong kahoy, mamamatay siya, hindi siya magbubunga. Kasi nawala siya sa pinagagalingan ng sustatan niya. Di ba yung punong kahoy, may mga ugat, tapos may mga tubo sa loob na nagdidistribute ng sustansya sa punong kahoy o halaman. Pagka normal yung pag-distribute, magbubunga talaga yan. Pag pinutol mo siya, mamamatay siya. Wala na siya nutrient sa sustansya na mabubuhay sa kanya. Ngayon din tayo. Pag tayo walay kay Kristo, mamamatay tayo. Spiritually. Kung sino man hindi manatili sa akin, siya'y tatapong katulad ng sanga at natutuyo at sila'y titipunan kaya sa apo ito susunod. Yun ay larawan ng impyerno, di ba? Pero yun ang makikita natin. Yun ay larawan ng impyerno. Susunugin ka. Pag hindi tayo nagbunga, puputulin ka ng Panginoon. Patulad ng puno kami na walang kwenta, puputulin din natin siya. Kasi expectation natin, kaya nagtatanim ka ng puno kami na nagbubunga, makikinabog ka ito. Kaya hindi ka puputulin mo, sayang na ka. Sayang susta sa galing sa lupa, kalalaman siya ng binubunga. At kailangan tayong lumago ng steady kanya. Hindi yung on and off, hindi. Steady. Hindi ba yung mabagal? Steady lang. Hindi mabilis tayo pakaksayan. Katulad ng bansang Israel. Ang kasaysayan ng bansang Israel, sila'y pupunta sa katapatan, babagsak sila sa pagkakasala. Tapos sa katapatan, babagsak sa pagkakasala. Kasi tinakuli sila ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay patuloy na paglago. Steady, kahit mabagal. Hindi tayo pareho-pareho ng paglago. Yung binasa natin kanina. At dahil dito, gawin ninyong lahat ng inyong makakaya, lahat ng inyong makakaya ninyo. So kung tayo po ay nagkaroon ng sakit, hanggang doon lang sa makakaya natin. Siyempre. Pero kung meron tayong makakaya, walang limitasyon, yun ang gagawin natin. Natustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil. Sabi, kaalaman, nagtuturo sa atin yun. Tinuturo tayo magpigil. Bakit? Ang pagpipigil, self-control ang panlaban sa pagkakasala. At ang pagpipigil ay pagtitiis. Pag tayo marunong magpigil, marunong ka magtiis. Ang pagtitiis ng pagiging mga Diyos. At ang pagiging mga Diyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat ang mga bagay ito nasa inyo, dumarami, hindi kayo magiging walang saysay o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesus. Pag i-illustrate mo nila ito, parang tumagdan. Magsisimula sa pinakamababa, hanggang makapit ka sa itaas. So ito isang patuloy na paglago. So meron tayong go. Doon lang po sa Galatia chapter 5, nilarawan sa pamagitan ng bunga kanya. So, ito yung bunga ng Espiritu natin. Ito yung mga bagay na dapat nasa inyo na inyo. Iba lang yung paraan ng pag-illustrate kay Pedro at kay Pablo. So, pero meron tayong paglago sa ating pananampalataya. At siyempre, kaputihan ng gawa, good deeds. Dito sa Ephesians 2:10,
Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay ginagawa. Noong unang naglalag ng Diyos, yan ay mahusay na gawa niya, yung tao. Kaya lang nasira ng kasalanan. So nung tayo niligtas sa pamagitan ng Panginoon, yan tayo kanyang pinakamahusay na gawa niya. Sabihin, walang pag-asa sa talas dahil nandito ang ating Panginoon. Pag nagkasala, pwede ka pa rin patawarin kung kayo magsisisi. Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos na una, pauwas sa nating nakaraan. So, yung mabuting gawa, dalawang kaulagan yan. Ang mabuting gawa ay yung kalooban ng Diyos. At yung mga bagay na ginagawa natin, na matulog tayo sa iba, ayaw pa rin sa kalooban ng Diyos. So, doon sa Matthew chapter 25, 34, 46, ito po yung larawan ng Judgment Day. Na isang pastor na iniwalay niyang tupa sa mga kambing. Ngayon, nagtatanong yung mga tupa, kailan ka namin nakitang nagugutom kanya? Kailan ka namin nakitang walang damit? Kailan ka namin nakitang nakabilangguan niya? Ang sagot ng Panginoon, kung ginawa niya sa pinakamaliit na ito nga, ginawa niya sa akin kanya. Eh, yung mga nasa tubang kambing naman, ganun yung tanong nila. Pero sabi niya, hindi yung ginawa kanya. Nakita niyo kung wala kayong ginawa kanya. Nakita niyo kung na-uwin, yung pinainom kanya. Nakita niyo sa bilanggood, yung pinuntahan kanya. Punta kayo sa kaliwa kanya. So, yun ang magiging basis sa Judgment Day. Tayo po ikabakal, ayon sa mabuting gawa, may inutos sa atin ng Panginoon. So, yung mabuting gawa, hindi lang yung sinabi ng Panginoon doon, kundi yung buong kalooban niya. Hindi na ginawa, so hindi kayo maliligtas, ang sabi ng Panginoon. Ganyan din po sa Matthew 25, 14-13. Ito yung parable of the talents sa inyo. Hindi natin naintindihan yung talents kasi akala natin sa modern konsepto ng talents, ito ay ability. Pero sa kasaysayan na yan, ang talents ay pera. So meron 1 talent, 2 talents, saka 5 talents, diba? Iba-iba eh. Ang basis ng Panginoon, babasahin natin yan, ayon sa kaya ng bawat isa. So in other words, hindi pare-paro talaga ating kaya. So binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos ayon sa ating kakayahan. Sabi mo, ginamit yun. Sabi niya sa kanila. Yung isa, wala siyang ginawa. Tinapon niya sa lupa. Yung dalawa, nagbuwa ng dalawa. So naging 4. Yung naman, naging 10. 10 muntay, 10 at 4. Siya di pumasok sa kaharian. Paano yung isa? Pumunta sa impyerno. So, ibig sabihin, gamitin natin lahat ng ating pagkakataon. Yung sinabi niya. Lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos, doon natin lalagay. Siyempre, yung ating mga pangangailangan, di naman bawal yun. Sa ating kasiyan, di naman bawal yun. Pero di lang yun. Kailangan din ng isipin, ito yung pagkakataon kanya, tayo gawa na mabuti. This is 1 Timothy chapter 6. Ang pagkakaroon ng pag-aari, challenge din yan. Mahirap na sitwasyon. Lalo kung tayo Kristiyano. The 1 Timothy chapter 6, ito po ating mababasa. Ito yung tagabilin ni Pablo kay Timoteo sa verse 17. Ang mayayaman sa liputan ito, hindi ito mga mayayaman sa hindi Kristiyano, hindi mga Kristiyano. Ang mayayaman sa liputan ito, ataasan mo na huwag magmataas. Hindi huwag bumasa sa mga kayamanang hindi tiyak dahil pwede mawala. Kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayon nagtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa inaharap upang sila'y makapaghawak sa tunay na buhay. Ganyan. So, sabi natin. So, gamitin natin lahat ng pagkakataon, mga pinagkatawa sa atin ng Diyos para gawin natin ang buting gawa. At tapusin na po natin, tapos magbibigin tayo. Mahalin natin ang ating mga kapatid. A new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you. That you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Ito pong salitang pagmamahal, kailangan natin nanawarin niya. Meron siyang positibong bahagi, meron siyang negatibong bahagi. Pag pagmamahal tayo sa isang kapatid natin, malasakit sa kanya.
But on the other hand, kung nagkakamali siya, kailangan siya gusto. Otherwise, mapapahamak siya. So, yun yung sinasabi ng meron kayo tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Minsan, meron tayong misunderstanding pagka winamos natin ng kapatid na siya minama. On the contrary, minama natin siya. Gusto natin magkaroon siya ng pagbabago para siya maging tunay na ganito ang Panginoon. Kasama yun. Kahit sa magulang, gusto dito ng magulang, ano mangyari sa anak niya, hindi niya minamahal. So, kailangan natin tunay na mahalin ng ating mga kapatid na sinasabi ng Panginoon. Tayo po'y gumagawa magkakasama kasi. Kaya nga church, it's a assembly. So, kasama-sama tayong gumagawa. So, dito sa, kahit ito pagsama natin, kaya tayo sumasama para palaksin natin ang isa't isa. Lahat tayo may stress, may problema. Pero hanggang dito tayo, magpapakita tayo ng katatagan sa ating pananampalataya, pinalalakas natin ang kalooban ng mga pisa. Para manatili tayo Kristiyano. Na huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong na kapag inyong nakikita na papalapit ng ama kanya. Tapos, mayroon din problema. Sa Philippines po may problema dalang babae. Ang pangalan ng isa, Yodia, so isa si Shintake, ganyan. Na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon, meron silang conflict. Oo, nakikiusap din naman ako sa inyo, sa iyo, tapat na katuwang sa pasanan ninyo, tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpaga, kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama naman si Clemente at ibang aking mga kamanggagawa na kailang pangalan sa aklat ng buhay. So may paggawa ng sama-sama. Kaya dalawa, hindi sila isa sa pagkaisip. Tulungan yung dalawang ituan niya. Na sila lang kayo sila pag-iisip. Diba? So, may conflict nangyayari sa atin sa loob ng kongregasyon. So may mga pagkakaan nangyayari sa atin na sinisira ang pagkakaisa at napayapaan. Kaya dapat meron tayong pagmamahal. We are willing to correct. We are willing to be corrected. Ganun talaga yun. Magbalasakit tayo sa kapatid. Ganun, tama yun. Pero we are willing to be corrected. Dapat yun. Kasi tayo nagkakamali. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Mahirap din magmahal. You're willing to correct and be corrected. So, meron tayong commitment. Hindi mahalaga po yan. Sa lahat ng relasyon, mahalaga yung commitment. Sabi nga napanood sa YouTube, pagka nag-asawa ka kanya, you do not expect the others to change. You change yourself, kanya. Baka hindi siya magbago, kanya. But if you are committed, kanya, you're willing to change. Hindi siya. Baka hindi siya magbago, kanya. Sabi nga niya, what you get is what you see. Pag pumasok sa relasyon, kanya. Hindi ba yan? Willing siya magbago, kanya. Very good. Kaya meron tayong commitment sa Panginoon. And he said to them, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Commitment yun. Na tayo patuloy na sumunod sa ating katulad ng tupa. Alam niyo yung tupa, siya pinakatapat na hayop. Susunod siya sa kanyang pastor. Pero sila rin ang pinakawalang isip. Sumusunod lang sila sa kanilang pastor. So paano gano'n din tayo? Tumusunod lang tayo sa ating Panginoon. So araw-araw ka natin. So, bago tayo maging halaga, bilangin mo na yung cost. Kaya minsan iba na maging Kristiyano. Hindi nila kaya. Hindi ko kaya. You have to count the cost. For which of you intending to build a tower doesn't sit down first and count the cost? Whether he has enough to finish it. Yan ang tawag natin sa mga tao tayo ng bahay natapos. Nagsayang lang pera nga mo. Hindi niya tinignan kung kaya tapusin. So, kailangan natin tapusin. We have to count. Because kaya mo ba ganyan tapusin? Kailangan tapusin mo. Kaya pag nagawa mo na yan, magiging alagad ka, huwag ka nang tumingin sa pinanggalingan mo. You be committed na sumunod sa ating Panginoon. Sa Lucas 10:62, but Jesus said to him, no one, having put his hand to the plow, and looking back is fit for the kingdom of God. Nakakita na ba ngayon ng magsasaka, nag-aaral, nakatingin sa likod?
Nakatingin siya sa harap. Ganun din tayo, nakatingin lang tayo. Huwag na lang tumingin sa ating pinanggalingan. We are committed to follow Christ. Bilang pagtatapos. Number one, if you are going to make a serious claim to being a disciple of Christ, you must do it on the Lord's term and ours. Susunod lang tayo sa Panginoon, di ating sariling kalooban. Pangalawa, tanong, tayo ba ilagad ng Panginoon? Siya ba pinakamahalaga kaysa sa ibang mga bahagi ng ating buhay? Kasi doon tayo pupunta eh. In the final analysis, after all having said and done, yung gusto natin pumunta sa langit. Yung ba consistent ang ating pagtanaw sa langit? O parang wishful thinking lang, pupunta sa langit. At pahuli, are we committed to following His teaching hanggang sa araw ng ating kamatayan? Kaya baba po, nagre-reflect, take your yoke upon me. Dahil dinala niya yung yoke din sa kamatayan niya. Sabi sa Apocalypse, ang sino maging kapatag sa wakas, ay bibigyan mo ng puto ng buwan. Are we committed to following His teaching? So ito po ating simula na serye. Sa susunod, makikita natin ang bawat larawan ng isang alagad. Sa isang sundalo, makikita natin, etc. etc. Ilalagay yung larawan na yun para ma-illustrate ang ibig sabihin ng pagiging alagad. So meron po tayo ito na mag-take. Wala naman, sibil lang po ating pinag-aralan. So ito po ating pag-aaral po sa umaga po nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.